Sa video na to is kakaibang kwento tungkol sa Japan naman ang pag-uusapan natin. Dahil sa dinami-dami ng tao na gustong manirahan at kumita ng pera dito sa Japan, naisip mo rin ba na mayroong mga homeless na naninirahan dito malapit sa may ilog na to? Yung iba sa kanila nakatira lang dyan sa mga sulok-sulok sa mga damo, nagtatayo lang sila ng bahay nila dyan. Merong iba na nasa ilalim ng tulay. At ilan lang yan sa mga ikita nyo dito sa isa sa pinakapaborito kong lugar dito sa Japan. And I'm your host James and this is Tokyo Talks. Kaya ako nasabi kanina na isa to sa paborito kong lugar dito dahil malapit lang yung bahay ko dito. And then makikita nyo tong style nito is yung meron tayong mga stairs. Then ayan, may mga halaman. Parang yung style niya is yung mga nakikita natin sa anime. And ayun, natatanaw na natin doon yung ilog. Hanggang dire-diretso na yan papunta doon. Eto sa may eksaktong spot na to, dito ako umuupo noon dati para pag magmuni-muni, pag may mga iniisip ako, nang bago pa lang ako dito sa Japan, is dito ako umuupo, bili ako ng beer, then dito ako tumatambay. At ayan, yung sa may kabilang side, matatanaw naman natin, city ulit siya. So eto kasing river na to is yung naghahati mula sa Tokyo Prefecture and Kanagawa Prefecture. So pag tumawid tayo sa kabila, labas na yan ng Tokyo. And then makikita natin dito sa may poste na to, no, ayan, ilalim to ng tulay, makikita natin dyan sa may taas. So eto yung daanan ng train. Na meron din mga vandalism dito, ay makikita natin dyan. Sa gabi kasi dito sa may part na to talagang sobrang dilim, wala namang mga poste dito sa bandang baba, doon lang sa may bandang taas yung meron mga ilaw kahit papano kapag dumadaan ka, pero konti lang kasi nandun yung mga bahay. Pero dito sa may part na to sobrang dilim, kaya meron pa rin mga nakakagawa ng mga ganito dito sa Japan. Dito sa Tama River is araw-araw maraming tao ang pumupunta dahil marami kang bagay na pwedeng gawin dito na hindi mo magagawa sa bahay. Yung iba nag-exercise, nagbabiking, at katulad na lang nito nakikita natin sa video na merong nagba-violin or nagpa-practice ng violin niya. Dahil dito sa Japan, bawal lang maingay. At syempre sa lugar na to is makakapag-practice ka ng malaya. May mga tao dito na pupunta para maglaro ng baseball. Ayan, makikita naman natin. And meron din dito mga field kung saan pwede ka maglaro ng badminton at ibang klase pa ng sports. May mga tao rin na pupunta dito para mag-fishing. So parang hobby na lang rin nila yan. And meron mga spot dito sa Tamagawa River na talaga sobrang dami namimingwit. Ngayon, babiyahe lang muna tayo para puntahan yung ilan sa mga bahay dito ng homeless dahil nasa may mga gilid-gilid lang sila neto. Ayun, nakita natin may nagpi-fishing din doon. At sa sobrang haba nga nitong Tama River is hindi ko pa narating yung pinakadulo neto. Maraming tao rin ang dito pinipili bumiyahe kapag may pinupuntahan sila ng nakabike. Kasi nga hindi ka mahahassle pagdating sa mga sasakyan, dire-diretso lang ang biyahe mo. Pero itong dinadaanan ko is mas malapit talaga doon sa may river kaya masukal siya. Pero doon sa bandang taas, mas malapad yung kalsada doon. Makikita natin talagang sobrang sukal ngayon dito, no? Pero dun sa may bandang taas kasi may mga taong naglalaro dyan, mga iba-ibang klase ng sport is nililinis nila. Pero itong dito makikita natin na talagang ang tataas na ng damo. Pero yun ang maganda naman dito sa Japan dahil 4 season dito. So may time na taglamig, so patay lahat yung mga damo na yan. Grabe yung lawak ng lugar dito. Ang maganda pa sa lugar na to is kada season nag-iiba-iba yung itsura ng lugar dahil nga sa klima. At may meron din mga spot dito kung saan napakaraming cherry blossom. Kaya may time na talagang napakaraming tao ang pumupunta dito. Pag ganito na namang summer, minsan may mga nagka-camping dito or nagtatayo sila ng tent, nagba-barbecue party kasi hindi mo rin pwede gawin yan sa bahay mo dito sa Japan. At kung mapapansin mo, no, medyo mahababa na rin yung biniyahe natin. Public place to pero makikita nyo kung gaano kalinis yung lugar. Wala kang makikita mga kalat dyan, basura o mga pinagkainan. Kaya talaga namang nakakahanga talaga dito sa Japan. At napakasarap talaga magbike dahil napakasariwa ng hangin at ang aliwalas ng paligid. So ayan, habang nagbabike tayo, may nakita tayong ganitong water fountain. So uso dito sa Japan yan, sa mga park laging merong inuminan na ganito. At safe naman siya inumin kasi nakikita ko yung mga hapon umiinom dyan. And first time kong iinom sa ganito. At kanina binuksan ko, sobrang lakas niya. So pakita ko lang sa inyo. Ayun o, paano kaya iinom? Kaya mabubuhay ka talaga kahit dito ka lang banda nakatira dahil meron ka na kagad source ng inumin. So magbabike pa tayo papunta doon. Hanapin natin yung tinitirahan ng homeless dito. Malapit na tayo sa isa. Ito yung isa nilang tinitirahan dito. Okay, so isa to sa location or sa tinitirahan nila. Ilalim to ng tulay. Yung sa ibabaw nito is daanan siya ng train. And then makita natin may mga gamit doon sa may bandang taas. And di na siguro tayo aakyat. Syempre may privacy pa rin. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Meron tayong makikita doon mga payong, balde, mga gamit pang winter. Meron din. And doon din sa bandang tulo, meron tayong makikita mga blue tarpaulin na nakatakip. So malamang doon na yung pinakatulugan nila. So susubukan lang natin lumapit ng konti para at least may ipakita ko sa inyo. So ikot pa tayo dito sa ilalim ng tulay na to. Nakita rin natin na sobrang daming nakaparking na bike.
Sobrang daming tambak. Pero kanina may matanda, inantay ko lang siya umalis. Ano yung mga scrap dito ng bike ko, grabe. Palagay ko ito mga bike na to na naipon dito is ito yung mga bike na inabandona na lang dito sa Tamagawa River. Kasi dito sa Japan, kapag magtatapon ka ng malalaking gamit is kailangan pa magbayad para kolektahan siya ng City Hall. So, dito may nagpa-practice pa ng baseball. May kita natin mayroon pang nakahiga doon. Kaya hindi na tayo lalapit kasi syempre makaka-istorbo tayo sa mga nagpapahinga. Pero ayan yung mga bahay nila. Ayan, parang mga pabox lang na may blue na tarpaulin na parang sakto lang talaga natutulugan. Ayan yung pinakasampayan nila. Ito. Ayan, ibang bahay maliit. Merong ibang na siguro medyo matagal na dito kaya malaki-laki na yung bahay nila. And then ito pa, mayroong tambak ng mga tubig gamit tent ulit. Then subukan natin dumaan dito sa pinakagitna para at least medyo makalapit tayo ng konti. Naku, may natutulog pa yata. Grabe, puro tambak. Alis na tayo, may tao baka magalit sa atin. So dito may tao rin tayo makikita. May nakatira doon sa may taas. Ayun, puro naka-plastic yung gamit niya. So ayan yung pinanggalingan natin kanina, no? Ito yung sa may ilalim. Ayan. Ayan, meron tao doon. And ang maganda, kaya dito sila nag-spot. Ayan, meron na sa may baba na CR. Ayan, palikuran. Then doon sa may, dito sa may part na to is yung tubig naman kung saan sila pwede uminom. So nandito na rin sa malapit yung mga kailangan nila. Yan, dun sa may part na to. Dito sa bandang likod ko nga is ayan, makikita natin yung mga talahib dyan. Medyo nagtaasan na sila. Pero nung time na dumadaan ako dito ng winter, so katulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung mga damo kapag taglamig is lahat yan namamatay. Syempre hindi kinakaya yung lamig. So gawa no, nawawala yan, lumilinis yung part na yan. So kapag namatay yung mga damo dyan is nakikita ko ng malinaw yung mga bahay nila dyan, yung mga tarpaulin nila. So hindi kasi ganun katataas. Para mga siguro hanggang dito ko lang yung taas ng mga blue tarpaulin na pinangtakip nila. And yun yung pinakabahay nila na saktuhan lang para tumira sila. And trivia lang para sa inyo, no? So dito sa Japan, binanggit ko yung mga homeless na yan, pero sobrang baba lang yan. Dito lang sa Japan, ang halos merong zero rate ng mga homeless. So zero kasi 0.003 ang percentage ng homeless dito sa Japan. And nasa mga 3,000 plus lang siya. So ipapakita ko na lang yung pinagkuhaan ko na source niyan dyan sa screen natin and ililink ko dyan sa ibaba. Kung i-compare naman natin sa Pilipinas, ang Pilipinas is merong 4,500,000 na mga homeless. Approximately lang yan, feeling ko, kasi syempre hindi naman lahat nakakount dyan sa atin sa Pilipinas. Kalungkot man sabihin, pero patuloy yan na dumadami. Hindi siya katulad dito sa Japan kasi mga homeless dito is hindi naman sila dumadami. I mean, hindi sila nag-aanak or nadadagdagan pa ng sila-sila lang. And yung mga homeless dito is hindi pinanganak na homeless kadalasan. Nanood ako ng maraming documentaries niyan and madalas sa kanila is matatanda at sila yung may kasalanan bakit sila naging homeless. For example, yung iba nalulong sa sugal o kung saan-saan pa sila nalulong, yung iba na blacklist sa mga credit card, sobra-sobra yung paggastos nila. Yung mga ganun ang mga nangyari sa kanila para naging broke talaga sila and naging ending kapag kasi sobrang na-blacklist ka na sa mga credit card or mga ganong record, pagdating dito sa Japan, matatrack nila yan. At syempre, hindi ka na makakaupa ng sarili mong bahay. Ending is yun, naging homeless na sila dito. And yun na siguro para sa video na to. Sana na-enjoy nyo kahit papano and kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Keep safe.